A name. Yahweh. May pangalan ang Diyos, at para malinaw lang, hindi God ang pangalan niya, Yahweh. Ang katotohanang may pangalan ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng karamihan sa atin. Sa mga sinaunang sulat tulad ng Bible, ang pangalan ay identity. Ito ang nagsasabi ng destiny at ng katotohanang nakatago sa kaibuturan ng pagkatao ng isang tao. Ang mga pangalan ay nagre-reveal ng tunay na kalikasan ng isang tao. Ang unang pagkakataon na nalaman ng isang tao ang pangalan ng Diyos sa Scripture ay sa kwento ng burning bush, matapos kumbinsihin ng Diyos si Moses na pangunahan ang mga Israelita palabas ng pagkaalipin. Gusto ni Moses malaman kung ano ang sasabihin niya kapag tinanong siya ng mga tao tungkol sa Diyos na ito. At napaka-interesting ng tanong ni Moses. Sa Hebrew, ito ay Ma Shemo, na ang ibig sabihin ay ano ang kahulugan ng pangalan mo. Hindi lang humihingi si Moses ng label tulad ng Bob o Hank. Ang tinatanong niya sa Creator God ay, sino ka ba talaga? Ano ang katangian mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang karakter mo. At dito nagsalita ang Creator ng kanyang pangalan, I am who I am. Isa sa mga paraan para isalin ng Hebrew phrase na ito ay, kung ano man ako, ganun ako palagi. Ibig sabihin, anumang uri ng Diyos siya, ganun siya magpakailanman, consistent at hindi nagbabago. Sa paglipas ng panahon, tumigil ang mga Hebrew sa pagbigkas ng pangalan ng Diyos. Isa kasi sa 10 Commandments ay, You shall not misuse the name of Yahweh your God. Kaya tinawag na lang nila siya sa ibang pangalan. Ang pinakakaraniwang titulo ay Adonai, isang Hebrew word na ang ibig sabihin ay Lord. Dahil sa paggamit ng mga Hudyo ng Adonai, ang YHWH ay karaniwang isinasalin sa Ingles bilang The Lord. Ganito sinusulat ng karamihan ng Bible translations ang pangalan ng Diyos, kaya ito rin ang tawag ng maraming followers ni Jesus. Pero sa aking palagay, medyo delikadong hakbang ito dahil maaaring nitong mawala ang isang mahalagang bahagi ng relasyon natin sa Diyos. Bakit? Dahil ang The Lord ay hindi pangalan, titulo ito. Parang kung tatawagin ko ang kaibigan kong si Roger na The Friend. Medyo kakaiba, di ba? Bakit? Dahil may malapit akong relasyon sa kanya at hindi yun ang language ng intimacy. At kung paano mo tawagin ng isang tao ay nagsasabi ng marami tungkol sa relasyon ninyo. Sa parehong paraan, gusto ng Diyos na tawagin siya sa kanyang pangalan, hindi lang sa titulo. Kaya sinabi niya kay Moses, Ito ang aking pangalan magpakailanman. Ito ang pangalang itatawag sa akin ng bawat salinlagi. Masasabi ko na kailangan nating bumalik sa pagtawag sa Diyos sa kanyang pangalan. Pero si Jesus ay dinala ito sa mas malalim na level. Tinuro niya tayong tawagin ang Diyos na Ama. Ito ang pinaka-intimate na relational name na meron. Ngayon, umatras muna tayo ng kaunti at isipin ang napakalalim na implikasyon nito sa relasyon natin sa Diyos. Una sa lahat, ibig sabihin nito na ang Diyos ay isang persona. Sa salitang persona, ibig kong sabihin ay isang relational na nilalang na gustong makilala at makakilala, hindi impersonal na energy force. At siya ay Diyos na tumutugon. Mas parang kaibigan kaysa formula. Isipin kung paano nito mababago ang paraan mong manalangin. Maraming tao ang nakakaramdam ng guilt dahil hindi nila na-enjoy ang prayer. Ang iba naman ay ginagawa lang nila dahil alam nilang tamang gawin. At karamihan sa atin ay iniiwasan ito. Pero ang totoo, marami sa atin ay hindi talaga nagpe-pray. Ang prayer ay katulad ng ginawa ni Moses kasama ang Diyos sa tent. Katulad ng ginawa ni Jesus sa Ama sa Gethsemane. Ito ay totoo, walang pagtatago at vulnerable. Ito ang moment kung saan lumalabas sa bibig mo ang pinakamalalim mong hangarin, takot, pag-asa at pangarap, walang pinipigilan. Ito ang pakikipag-usap sa Diyos na naka-off ang edit button. At sa lugar na iyan, mararamdaman mo na safe ka, naririnig ka, at minamahal ka. Ito ang uri ng relational exchange na hindi mo pagsasawaan. At ang mga panalangin natin may epekto. Marami sa atin ay hindi talaga naniniwala na binabago ng prayer ang reality. Pero binabago niya ito. At ang makikita mong naghihintay sa iyo ay si Yahweh, ang persona na gustong magkaroon ng relasyon sa iyo. At hindi mo na kailangang umakyat sa muntog. All you have to do is open your lips. Amen.
Kung gusto mo ng space na mas tahimik, mas intentional, at mas nakakatulong sa faith mo, subukan mong mag-detox muna sa typical social media. Sa Hayo Tayo, pwede kang magbasa ng devotions, mag-share ng prayer requests, makipag-connect sa ibang believers, lumago sa faith, at matrain kung paano i-share ang gospel sa iba. Isang space na mas meaningful kaysa sa usual scroll sa social media para mas makilala mo ang Diyos at matutong ibahagi siya sa iba. Kung gusto mong mag-reset sa social media at lumago sa faith, sign up ka sa Hayo Tayo. Baka ito yung space na kailangan mo ngayon. Magandang araw, Shalom.